Nakatakda na sa January 4 ang ikalawang round ng bidding para sa 18 billion peso full automation system with transparency audit count o fast track project na gagamitin sa 2025 elections. Ayon sa COMELEC, kahit una nang nabigo ang lone bidder na Miro Systems, ay may pagkakataon pa itong muling magbid. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Papayagan pa rin ang South Korea-based election technology provider na Miro Systems na lumahok sa susunod na bidding process para sa mga makinang gagamitin sa 2025 automated midterm elections. Iyan ay kahit pabigo ang lone bidder at tatlo pang kasosyo nito sa joint venture na makalusot sa unang bidding process. Inunod lamang po namin kasi yung bidding documents templates na inilalabas po ng ating government procurement policy board na mahigpit po sila since 2009 na kailangan po talaga yun ang mga forms na dapat gamitin. Ayon sa Komisyon ng Halalan, may kakulangan kasi ang bidder sa kinakailangang pagsasalin sa wikang Ingles ng ilang dokumento. Hindi rin daw kumpleto ang undertaking to enter ng mga kumpanyang ito para sa joint venture agreement kung saan ang nakasulat lamang sa aplikasyon nila ay jointly imbes na jointly and severely liable. Kailangan daw kasi ay liable o mananagot sa obligasyon ng bidding ang mga kinatawan ng mga kumpanyang pumirma sa naturang joint venture. Gayunpaman, ayon sa COMELEC at election watchdog na NAMFREL, pwede pa rin naman sumali sa susunod na bidding ang joint venture ng Miro Systems. Hindi como sila yung nag-iisang nag-submit ng bid doon sa first round. That does not preclude participation of other bidders in the second round. No. Kasi open pa rin naman yung bidding. Ang kailangan lang raw nilang gawin para mag-qualify, sumunod sa Government Procurement Reform Act. Dahil kung hindi rin makakapili ng election service provider sa nakatakdang second bidding process nito sa January 4. They just have to go through the motions as provided for by the GPRA, or Republic Act 9184. They will have to go through the motions because the commission will have to comply with the requirements of the law and they cannot do otherwise. Kung sakali man daw na maideklara lang din ng COMELEC bilang failure ang second bidding process, the government agency can now go into negotiated bid. In other words, they will negotiate directly na with the potential supplier. Pero kung titignan nyo rin po yung ating Republic Act 9184, wala naman pong sinasabi kung ilang beses pwedeng gawin ang competitive public bidding. kasabay naman ito, gumugulong ang apela sa Supreme Court ng Smartmatic na na-disqualify sa bidding sa COMELEC dahil sa reklamong nakabinbin sa Estados Unidos. Sa ngayon, binibigyan ng 10 araw ang COMELEC at iba pang respondent na sumagot sa kaso. At saka palang mapagdedesisyonan ng Korte Suprema kung magbababa ito ng temporary restraining order na magbabawal sa disqualification ng Smartmatic sa pagbibid. Mahigit 18 billion pesos ang halaga ng kontrata para sa full automation system with transparency, audit and count o Fast Track project na ipambibili ng automated counting machines, mga balota at iba pang paraphernalia para sa 2025 national and local elections. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.